awiting yan. Open your Bible, please. In the book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Shall we all stand up, please, in respect to the Word of God? Hindi po tayo masyadong magtatagal ngayong gabi. Amen? Wow, gusto yata talaga magtagal. Minsan mga Kristiyano, mga hipokrito talaga, no? Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Babasahin ko po. Sundan niyo po sa inyong Bible. Basahin. Well, let's read it together. And verse 11 to 12. You found it? Give me a loud amen. In verse 11, really go. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Salamat sa awiting aming narinig. Patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang salita niyong ito, Panginoon, na maging pagpapala sa bawat isa, na lalo pa naming mahalin ang ministry na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Sa aking sarili, wala po akong magagawa. Unless you use me, I am just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower thy servant, thy people, and I pray that thy name be lifted up. Save the lost and challenge thy people, O God. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. Alam natin na ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo doon po sa church, sa Baptist Church sa Ephesus. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi ay God's plan for His church. God's plan for His church. In Matthew chapter 16 and verse 18, Matthew chapter 16 and verse 18, ang sabi ng Biblia, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I like that phrase, I will build my church. Hindi po sinabi dyan, I will build my fellowship. I will build my church. So, ibig sabihin, there are already existing churches, but it is not of Christ. That's why Jesus said, I'm going to build my own. Are you listening? Sabi, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit ang impyerno ay hindi mananaig sa simbahan na itinayo ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, if your Bible is a red letter edition, it is the very word from the very mouth of God, of Jesus Christ. We look at it in verse 16. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt loose, thou shalt bind on earth, shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth, shall be loose in heaven. So, ang Panginoon ay nagtayo ng church. He builds His own church upon this rock. And the first members of the church are the 12 apostles. And they were baptized by John the Baptist. He was not John the Catholic. He is not the John Evangelical. He is not John the Charismatic. He is not John the Antonites. But he is John the Baptist. Kaya tayo naniniwala, mga kapatid, na itinayo ng Panginoong Church ay binubuo ng mga Baptist members. And even Jesus Christ was baptized by John the Baptist. He walked 60 miles. That's 90 kilometers. Just to see John the Baptist
and asked him to baptize him. Sinabi ni John the Baptist, sabi ng Panginoon, bautismohan mo ako. Sabi ni John the Baptist, ako ang bautismohan mo sapagkat ikaw ay naparito sa akin. No. Ikaw ang may authority na magbaptize. At ang sabi ng Bible, both of them, sila'y pumunta doon sa tubig at binautismohan si Kristo. Kaya, yung 12 disciples, the first members of the church, was baptized by John the Baptist, and even the founder was baptized by John the Baptist. And of course, if he will put the signboard, he will put the signboard, Christian Bible Baptist Church. But what is his plan? What is God's plan for his church? And then, sa chapter 28 ng Matthew, God give the Great Commission to them. In Matthew 28 and verse 18. Ang sabi ng Biblia ay ganito po. Matthew 28 and verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me, in heaven and earth. Go ye therefore, and teach all nations, not some nations, but all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That was the Great Commission. That's why from the church in Jerusalem, they preached the gospel. From Israel to Europe to America, America to Asian countries, and God's plan is to evangelize the whole world. That's why it is the job of every local Bible-believing independent Baptist churches to preach the gospel. Amen. Kaya makikita natin sa Acts, tingnan nyo, the book of Acts, bago siya umakyat sa langit, sa Acts chapter 1. Yan sabi ng Bible. Acts chapter 1 and verse 8. Before his ascension, nasabi na sa verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. That was the time that the church was empowered. Jesus established his church during his earthly ministry. But before his ascension, he empowered the Holy Spirit, empower the church. That's why the power of the church is the Holy Spirit. Kaya sabi dun sa Acts chapter 2 and verse 41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them. The word them is the church. Added unto them about 3,000 souls. Added unto them sa church. Hindi added to the fellowship, but added to the church. Are you listening? Look at in verse 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church. Not to the fellowship, but to the church. Aling church ito? Ito yung church na tinatag ng Panginoon doon sa Jerusalem. Kaya, mga kapatid, hindi tayo nagkakamali that Jesus established his own church.
At ang church na ito ay existing hanggang ngayon. Kaya nga, we can trace back our church back to Jerusalem. Saan galing ang Catholic? Rome. Saan galing Seventh Adventist? America. Saan galing ang Mormons? America. Saan galing ang Protestante? Sa Catholic. Kaya yung Pope Leo XIV, nag-declare na, they don't believe in Mariolatry. Ibig sabihin, hindi na sila iniwala na si Mary ay ina ng Diyos. Ngayon, kababasa ko lang, isang araw, dineclare na naman, mayroon siyang bagong 7 na dineclare ng Pope Leo XIV. Hindi na ang pampari, pagpasok simbahan, hindi na ng kanilang holy water, kung saan man yung galing. See? Tapos hindi na ngayon allowed mag-kiss sa ring, sa singsing. At hindi na kailangan lumuhod pag nangumpisal. Alam nyo, pag ang doktrina ay pabago-bago, hindi yan sa Panginoon. Pero ang salita, ang katuruan ng Biblia ay hindi nagbabago. May kasabihan, if it is new, that is the true. If it is true, that is not new. And praise the Lord, in 47 years, I've been 52 years in the ministry. The word that I preach, when the first time I preach, is the same word, the same Bible, the King James Bible, the Word of God. Kaya ang Panginoon, sabi doon sa binasa natin, and He gave some apostles. They were the first members. Now there's no more apostles. Yung apostles, those are the 12 disciples that served the Lord during His earthly ministry. Nakasama ng Panginoon. Pero ngayon, wala na pong apostles. Apo na lang mayroon. Pero wala ng apostles. And then sabi niya, in some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Christ's ministry is always channeled to the local church. Amen. That's why we train preachers, send them out, and then organize as a local church, and every local church is independent. Amen? Hindi tayo naniniwala sa hierarchy. Hindi tayo naniniwala yung centralized. Amen? Salamat sa Panginoon na yan ibinigay sa atin na prinsipyo ng salita ng Diyos. But it is our job to take the gospel out. So what is God's plan for His church? Tandaan po natin, sabi niya, for the perfecting of the saints. The word perfecting means to make complete, to equip accurately, and to make fit for service. God's plan for His church is not just to save people, but to develop them and to mature, equip believers who serve and build one another in love. The motivation, the greatest motivation for every Christian to serve the Lord is because we love God. Amen. The best reason why you come to church, because you love God. And you love the church of Jesus Christ that He established. Amen. Praise the Lord. The only church that is existing today, that we can trace it back to Jesus Christ, that we can trace it back to Jerusalem, is the Baptist Church. Just like our church. Thank God for Dr. Lee Robertson. Dr. Lee Robertson sent out Pastor Simeon Manalo. Hindi Felix Manalo, Simeon Manalo. And Pastor Manalo won Pastor Hernandez to the Lord. And Pastor Hernandez
won Pastor Porto to the Lord, and Pastor Porto won me to the Lord. That's why we are here. So we can trace it back. Alam natin kung saan tayo galing. Hindi po tayo sibol na kabuti. At hindi tayo naniniwala sa split church. Sino mang nag-i-split ng simbahan niya na hindi sa Panginoon? Amen? So what is God's plan for His church? Number one, to be spiritually healthy. Dapat po ang simbahan ay masigla. Amen? Healthy, active. Dapat ang simbahan ay active. May ginagawa lagi. Grabe ang schedule natin eh. Redeeming the time. For the days are evil. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya tayo naririto pa. Listen to this. Kasi kung ang purpose lang ng Diyos ay tayo, ay pagkaligtas natin, tayo ay pumunta sa langit. Dapat nasa langit ay tayo lahat. But why is it that until now we are here? God has a purpose. May layunin ng Panginoon. Idinagdag ka sa simbahan, sa Christian Bible Baptist Church, para ang simbahan mas lalong maging active. Dapat ang miyembro ay hindi po pampabigat sa gawain ng Panginoon. Alisin natin sa puso natin yung tampo, yung offend. Alisin po natin. Ang dapat ilagay natin sa puso ay ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, at ang banal na Espiritu at pag-ibig sa mga kaluluwang napapahamak. Yan ho ang dapat natin ilagay sa puso natin. To be spiritually healthy. As sabi, for the perfecting of the saints. God wants every believer to grow spiritually. Nais ng Diyos na ang lahat ng anak niya ay lumago sa pananampalataya. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ang American churches, they send out missionary in the Philippines. Before they send out missionary here, tayo po ay naging alipin ng Katolisismo. Pumunta rito mga prailing Kastila, ang dala nila ay krus na espada, ang dala nila ay nobina, ang dala nila ay rosaryo, walang Biblia. But praise the Lord, missionaries came that they have the King James Bible. The Word of God. Amen? Kaya tayo po'y walang alam dati sa Bible. Wala tayong alam sa Bible. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon mayroon na tayong alam. At least alam na natin Genesis 1:1. That is your favorite verse. Tandaan po natin, ang nais ng Panginoon sa kanyang anak, that we need to walk with Christ, nourished by the Word, and prayer, and fellowship. Kaya nga, pag pumunta tayo ng simbahan, ang dala natin ay hard copy of the King James Bible. Amen? Kasi magsisimba tayo, mag-aaral tayo. Thank God for Sunday school. Kaya meron tayong gandang, come to Sunday school every Sunday morning. Come to Sunday school. Why? In Sunday school, we study the Word of God. And during worship, we listen to the preaching of the Word of God from the man of God, from the Word of God. And man's authority is the Word of God. That's why we always say, the Bible says, the Bible says, the Bible says. If we don't say, the Pope said, the Bishop said, no, the Bible says. Why? Because it is our authority. How do you know that you are saved? My Bible tells me so. Not my pastor tells me so, but the Word of God tells me so. Amen. To be spiritually healthy. A spiritual healthy church is not sick with sin. Kaya nga ang Bible, binibigyan tayo ng warning. Well, kahit na anak ka na ng Diyos, magkakasala pa rin tayo kasi nasa laman tayo.
Sino sa inyo ang hindi na nagkakasala? Pakitaas ang kamay. Kasi kung hindi ka nagkakasala, you have now a glorified body. Pero wala pa rin tayong glorification. Kaya nagkakasala pa rin tayo. Pero salamat sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. See? Not sick with sin. Division. Hindi pwede tayo magkaroon ng division simbahan. Kanya-kanya tayong barkada. Ano yan? Gang? Dapat tayo mayroong unity. Hindi pwede magtatag dito ng kanya-kanyang grupo. Hindi ito fraternity. This is church. Amen. Sino mang naglilid ng division someday, somehow, let God be God. Amen. Kaya nga laging ang authority natin, Word of God, through the local church. Kaya salamat sa Panginoon na through the local church, we were able to send out a lot of preachers, missionaries. And now they become a local church too. They have their own program, they have their own, but it is always according to the Word of God. Kaya huwag nating isipin na yung, alam mo, minsan kasi ang iniisip natin, paano tayo sasamaan loob, paano tatampo, paano ma-offend. Hanapin natin, paano natin mai-apply ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Para ibigin natin, lahat po tayo hindi kaibig-ibig. Wala tayong qualification para tayo iligtas ng Diyos. Naligtas tayo sa magitan ng kanyang awa at habag. Amen? Alam mo yung tulisan sa cross? Nasa kanan, sa kaliwa. Yung nasa kaliwa ay makasalanan na, ayaw magsisi. At ang gusto ay makaalis pa doon. Kung ikaw tunay na anak ng Diyos, bumaba ka dyan, idamay mo kami. Bakit? Para makapagnakaw na naman. Pero yung nasa kanan, ano sabi niya? Hoy, maski sa Diyos, hindi ka natakot. Tayong karapat dapat dito, nagsisi ng kasalanan yung nasa kanan. At pagkatapos yung magsisi ng kasalanan, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Kaya salvation is sure. Amen? Huwag po tayong magkaroon ng division sa simbahan. Kaya lang tayo, may division, mayroon tayong south and north, east and west, division. Para ma-will organize. Kaya nga sa south, mayroong south 1, south 2, south 3, south 4, south 5, south 6. Hindi po yan division na para magkontra-kontra, no. Yan ang division na mayroong unity. Amen? Tsaka ang pinag-uusapan dyan, hindi yung buhay ng may buhay. Ang pinag-uusapan dyan ay paano natin maibabahagi ang Panginoon sa buhay ng mga tao. For them to get saved. Tandaan natin mga kapatid, hindi ho dapat tayo magkaroon ng divided group dito na magkontrahan sa isa't isa. Sabihin, dito lang, ang mga pangit yan, dito lang tayo. Ang mga gwapo dito lahat. Tingin mo lang yun sa sarili mo. Pero tumingin ka sa salamin. Magsisisi ka. Ha? Division, ano pa? Worldliness. Dapat hindi makita yan sa church. Yung mga bagay na sanglibutan sa buhay natin. Ano sabi ng Bible? Open your Bible. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Ano sabi ng Biblia? Sa 1 John. 2 Peter and then 1 John chapter 2. And verse 15. Ito'y utos ng Panginoon. Sabi diyan, love not the world. Ang world po dito is the system of the world. Yung standard ng sanglibutan. Are you listening? Sabi niya, love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano yung worldliness? Yung sistema ng mundo. Oh, tingnan nyo ang music ng mundo. Anong klase music yan? Hindi mo maintindihan. See? Anong message niyan? About the world. Minsan mayroon pa music against, about rebellion. Akalaan nyo yan? And then sabi ng Bible sa verse 16, for all that is in the world is what? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life is not of the Father, but is of the world. Ano ibig sabihin? Huwag nating ibigin ang standard ng sanlibutan. Kaya nga, pag ikay lalaki, dapat magmukha kang lalaki. Dapat ang buhok mo ay buhok lalaki. Dapat sa buhok pa lang, makikilala na eh. Tayong mga lalaki, ang buhok natin hanggang dito lang. Kaya hanggang lang yan dyan eh. Hanggang lang dyan sa may tainga. Pag lumampas ng tainga yan, hindi na yan panlalaki. Minsan, kumain ako doon sa yung restaurant dyan, yung sa Ilonggo restaurant dyan. Sabi ko, ma'am, ito po, ma'am, pampir pagtingin ko. Ma'am, bakit ito mukhang pala'y bading? Sabi ko, sir pala. Ha? Akalain mo yan? Lalaki naka-lipstick? Ano kaya isang araw, mag-preach ako dito naka-lipstick? Yung pamantayan ng mundo. Pag lalaki ka, dapat mukhang lalaki. At lakad lalaki. Ang lakad lalaki, lalaking lakad. Hindi yung hindi ganon. Anong bagay? Sino may sabing bagay? Tanggal ng membership niyan. Ha? Dapat pati damit panlalaki. Pastor, nakakulay pink. Ay, sorry. At pag babae ka, damit din pang babae. Amen? Can you imagine ngayon, ay grabe na, terrible na talagang pamantayan ng mundo. Naka-short na, very short pa. Kalain mo yan. Punta ka ng simbahan, naka-short. May verse pa sa likod. For all have sinned and come short. Kaya sabi dyan sa verse 15 of 16, for all that is in the world, pita ng laman, pita ng mata. Hindi lahat ng maganda sa mata mo ay maganda sa Diyos. Amen? Ang mga babae ngayon, karamihan, ang haba-haba ng damit, ang gandang tingnan. Pero fit naman parang idinikit sa katawan. Parang nakaglue. Grabe. Look at verse 17. And the world, what? Passed away. And the world passed away, and the last thereof. But he that doeth the will of God abideth forever.
Alam niyo mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo'y lilipas. Ang mananatili lamang ay salita ng Diyos. Amen! Salamat na mayroon tayong aklat, mayroon tayong Biblia na hindi nagbabago. Amen? Dapat po ang simbahan ay buhay. Amen? Dapat ay buhay. Walang natutulog. Sabi ko sa inyo, dapat kumbinsihin natin ang Diyos na excited ka na ikaw ay nasa bahay ng Panginoon. Kanina ka pa, hindi ka man lang nangiti. Pero pag nanood ka sa iyong sa iyong cellphone, napapangiti ka. Amen? Dapat buhay ang church. Buhay ang awitan. Sabi mo kanina, puspos ka ng banal na Espiritu. Bakit hindi ka man lang kumakanta? Sabi mo, puspos ka ng banal na Espiritu. Bakit wala kang Biblia? Alive. Dapat ang simbahan ay pure Word of God. Amen? At dapat po ay fruitful ang ministry. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. That's why I encourage you. Get involved. Kaya nga meron tayong area. Doon na yun sa area mo. Wala ka ng dahilan na hindi makapunta. Nasa bahay ka na. Sarili mo ng bahay. Sarili mo ng area. Mag-i-involve ka na lang. Ang sabi ng Bible, 3 John. Sa 3 John chapter 1 and verse 2. Ang sabi ng Biblia, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang nais ng Panginoon na tayo ay maging healthy, ang nais ng Panginoon tayo kanyang pagpalain. Akalain mo ang plano ng Diyos yan? Sa bawat miyembro, ang plano ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain, ang plano ng Diyos na ikaw ay maging healthy spiritual. Tapos ang lungkot-lungkot mo. Ano sabi sa 1 Peter chapter 2 and verse 2? As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. The milk there is the word of God. Alam niyo, ang sanggol, hindi yan lalaki kung wala hong milk. Pero pag malaki na yan, ay ang kailangan dyan ay medyo yung angkop na sa kanyang katawan. Dapat matutunan niyan ang katuruan, yung faithfulness sa church. Na sabi ng Bible, huwag babayaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. So it is a sin to miss the church. Amen? You don't miss your office. You don't miss your business, but you miss the church. Sabi ng Bible, huwag babayaan. Warning ng Panginoon yan. Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Salamat sa Panginoon, sa bawat simbahan, mayroong pastor. Ang ibang simbahan, wala ng pastor eh. Walang tumatagal na pastor sa ibang simbahan. Kasi ibang simbahan ay, ang nagpapatakbo ay mga board of deacons, board of trustees. Ang Diyos ang nagpalagay ng pastor sa church. Sabi sa Jeremiah chapter 3, tingnan niyo po. Jeremiah chapter 3 and verse 15. Ang sabi ng Bible, and I will give you pastors according to mine heart. Kaya ang pastor, mga kapatid, hindi ko to sinasabi dahil lang sa pastor ako. Sinasabi ko to kasi nasa Bible ito. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. See, ang pastor, bigay ng Diyos yan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon.
Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya, alam nyo, nakakatuwa naman. Kanina nanood ako ng service sa Dubai. Nanood ako ng service sa Israel. Nanood ako ng service sa iba natin mga outreaches. They are enjoying the Word of God. Ay kung hindi po, humanly speaking, hindi tayo nakapagbukas. 1996 sa Kaohsiung, sa ilalim ng bougainvillea tree. 8 lang ho kami, 1996. Now, the Lord gave us already 17 outreaches. Kaya tandaan po natin, salamat sa mga Sunday school teachers na we are trying to equip all the members na sila ay maging handa matuto sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko sa mga frontliners, kung mayroon mang nakakaunawa, sa full-time, sa lahat ng full-time, sabi ko sa kanila, kung mayroon mang nakakaunawa about the ministry, ay itong lahat ng mga full-time nito. That we should influence others. Pero minsan, alam niyo, mayroon mga full-time, iiwanan yung ministry. Na-influensyahan lang ng kamunduhan. Na-influensyahan lang ng pita ng laman. Can you imagine, kayang ipagpalit ang gawain ng Diyos? Sa mga bagay ng sanglibutan, Sunday school teachers, iiwanan paging Sunday school teachers, choir member, orchestra member, ushers. Salamat sa mga ushers. Kaninang umaga, nag-join ako sa kanila. They are happy men. I thank God na ang kanilang asawang babae, pinayagan sila. Salamat sa Panginoon. Tandaan po natin, the pastors and teachers, we equip the members through sound doctrine and godly example. So the members will grow in faith. Para lumago sila sa pananampalataya at hindi sila manatiling spiritual infant. Alam niyo yung mga matatagal na tapos madali pang ma-offend, you are remaining infant. Spiritually infant. Dapat hindi na tayo natitisod. Hanapin natin paano natin iibigin ang mga iniibig ng Diyos. Amen? Alam nyo, kung ako tatanungin, last Sunday, ako yung nasa Thailand. Kung akong tatanungin, ang gusto ko dito ako, kung sa dami ng tao, dito mas marami. Pero, alam nyo talagang, mahal na mahal ko po yung sa Thailand. Can you imagine, nung Sabado, nagpunta kami sa area, tapos andun yung mga anak ng mga Thais. Tinuturuan ng English ng mga teachers na miyembro ng ating outreach. English, tinuturuan sila ng English na kwento mula sa Bible. Nung linggo, ilan yung Thais? 153. 53 yung parents. First time sila ay makarating dun. Tinuruan yung mga bata. Pagkatapos pinag-special number, ang ganda nila ay English. Tapos ang nag-preach ay isang Thai na dating supervisor ng hotel. Siya ang nag-preach sa kanila. At pagkatapos ang nag-MC si Brother Yanni na siya ay Pilipino na magaling ng mag-Thai. Alam mo gawa ng Panginoon yan? Tapos kalalabanin natin salita ng Diyos ang simbahan. My goodness! I'm not the owner of this church. Neither yours. God is the owner. You know what we need to do? Let us love one another and love the Word of God and love the ministry and love the people outside that we need to reach them by the gospel. Amen. I said, what is God's plan for His church? To be spiritually healthy. Number 2, to be sound in the faith. Sabi diyan, for the work of the ministry. The word sound, it means firm, healthy,
uncorrupted. Yan po ang ibig sabihin yan. God's plan is that His church be firmly grounded in biblical truth, able to discern right from wrong, and not to be carried away by false teaching. Ito po ang plano ng Panginoon, mga kapatid, na ang simbahan niya ay dapat maging matatag, matibay, grounded sa katotohanan. Kaya nga mahalaga ang Sunday School. We have a series of Sunday School. We have already lesson next year for Sunday School. We have already the program for next year. We have already the theme, and that will be announced, I think, this coming Sunday. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Na dapat kung tayo ay spiritually matured at alam natin yung tama at alam natin ang papaano malalaman natin, madidiscern natin kung ano yung mali. Ay ngayon grabe na pinapasok na ang simbahan. Mga simbahang Baptist, pinapasok na ng mga false doctrine. Kaya mayroong mga Baptist ngayon, mga Calvinist. Kalahin mo yan? Nang ililigtas lang ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Sabi ng Bible, for God so loved the world. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The invitation is for everybody. Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga po niyan. So the ministry of preaching and teaching builds a strong foundation of truth. Kaya salamat sa mga Sunday school teacher. Kanina yung grade 5, nagbigay ng special number. Salamat sa mga Sunday school teacher ng kanilang buhay, sinuko sa Panginoon. Ano sabi doon sa Titus 1:9? Holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Alam niyo mga kapatid, na mayroong mga nagtuturo na mayroong contradiction. See? Ang pinakamaganda, tayo ay kumukuha ng mensahe. So kung tayo may nagsusulat, dapat yung naging blessing sa atin. Hindi tayo magsusulat para i-against natin sa itinuro sa atin. Are you listening? In Colossians chapter 2 and verse 7, ang sabi ng Bible, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Rooted and built up in Him. Kaya alam nyo ba, ang isang punong kahoy, pagka maraming ugat, hindi madadala yan ng hangin, anumang bagyo ang dumating. Kaya sa buhay ng Kristiyano, dapat tayo ugatan sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo ma-offend. Hindi tayo matitinag. Anumang pag-uusig, anumang kapintasan na sasabihin, hindi tayo matitinag. Ang sagot ko dyan lagi, let God be God in Him. Hindi naman ito gawain ng tao, gawain ng Diyos ito eh. Amen? Kaya tandaan po natin, a sound church knows what it believes and why it believes it. Kaya alam natin ang ating sinasampalatayanan at bakit natin sinasampalatayanan. Why we come to this church? Because you know for truth that this church teaches the truth from the Word of God. Ang pinakang mahalaga, number 1, salvation. Amen? Pangalawa, ang baptism. Pangatlo, ang local church. Mahalaga po yan. There is no invisible church. Visible church, that's what the Bible says. Upon this rock, I will build my church. That is visible. Amen. So, we need to resist compromise and error because it is well taught and firmly grounded. Ano man yung hindi tayo nakikipag-compromise, kaya hindi tayo namimiesta.
May tumunga. Ha? Kasi yung piyesta, yan ay pag-celebrate ng birthday ng kanilang imahin. See? Tapos ang ibang mga, minsan, may nagbukas ng mission, tama-tama, piyesta, sabi, ay salamat mga kalibre, kain natin. Ha? Kalain mo yan? Naghahanda sila para dun sa imahin nila. See? Huwag tayong makipag-compromise. Amen? Hindi natin dapat ipag-compromise ang salita ng Diyos. Because the Word of God is our authority. Amen? Dapat grounded tayo sa Word of God. Alam natin, sinasampalatayanan. Bakit natin sinasampalatayanan? Katulad po yan, bakit tayo ay very strong in soul winning? Sapagkat yan ay nasa Bible. And that is the purpose why Jesus came. To save sinners. Amen. That's the main purpose why Jesus came. To save sinners. Yan, sabi ng Bible. And then, not only to be spiritually healthy, not only to be sound in the faith, and number 3, to be strong in their conviction. Sabi doon, for the edifying of the body of Christ. Sa ikatitibay. Dapat matatag ang simbahan ng Panginoon. I think may nabasa ako, I think it was in Nicaragua, 35 believers. Papatayin sila. Pero God did a miracle. Hindi sila pinatay. According to the news. That is the work of God. So we need to be strong in our conviction. Edifying means building up. God's plan is for His people, for His church, to stand firm in their biblical conviction and live them out courageously. Kaya dapat tayo ay malakas ang loob, mayroon tayong banal na katapangan para ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen. Dapat ganun po ang simbahan. Tandaan po natin, conviction are not opinion. Are you listening? Hindi pa yan opinion. They are truth that we are willing to stand for even when tested. Pag tayo sinubok. Naalala niyo si Daniel? Si Daniel ay, gustong pakainin ng inihanda sa Diyos-Diyusan. Yung karne, hindi niya kinain. Mas pinili niya pa yung gulay. Mas maganda yung gulay kaysa makipag-compromise. Pero ngayon, mga kabataan, ayaw na ng gulay. Oh. Pero yung gulay ni Mrs. Putipar, iba. Okay. Anong kaibahan nun? Siya sa atin yun na lang. Amen. Kaya sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Tandaan po natin, magpapakatatag tayo mga kapatid, na tunay katulad ng tunay na lalaki. Na maging matapang, maging mature, mayroong paninindigan. Are you listening? Mayroong paninindigan at handang lumaban para sa tama. Ang pagkikipaglaban natin, mga kapatid, para sa tama ay hindi yung away, kundi ang ating panlaban ay lumuhod at itawag sa Panginoon. Sapagkat ito'y kanyang gawain. Are you listening? Hindi tayo dapat makipag-compromise. Be strong. Maging strong tayo sa Panginoon. Maging strong tayo sa Word of God. Maging strong tayo sa prayer. Maging strong tayo asking the Holy Spirit power in our life. Yun ang kailangan po natin, mga kapatid. So, kinakailangan po ang mananampalataya ay maging strong sa kanilang conviction para mabuild natin yung iba. Pag tayo strong Christian, hindi nyo alam, mayroong mga taong nakatingin sa iyo.
na gagawin kang example. Bakit siya kaya niyang gawin yan? Kung kaya niya, kaya din natin. Amen? That's why I told you, if God bless American churches, God can bless Filipino churches. Amen? The God of the Americans is the God of the Filipinos. The same God. God will bless us. Amen. Kaya God's plan for His church, mga kapatid, ay dapat po tayo ay magkaroon, ma-encourage natin na maging matatag, magkaroon tayo ng pagkakaisa, magkaroon tayo ng courage as a church to take the gospel out, soul winning. Because soul winning is the main thing. It is not the beginning of the main thing. It is the main thing. The main thing is the main thing. Amen. Yan ang dahilan. Akala nyo, doon pa lang sa cross si Kristo, great example, right there on the cross. Jesus Himself, He was a soul winner. Before He was buried, He won that man on the right side of the cross. Soul winning is the main thing. Mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Don't miss this. Kung tayo po, miyembro ng simbahang ito, tapos matatapos na ang taon, wala man lang tayong na-witnessan. Hindi tama ang buhay Kristiyano mo. Sapagkat ang purpose ng Panginoon sa iyo ay maging soul winner. Dapat nga ang unang madala mo sa church, yung kasama mo sa bahay. Mas maganda kung kumplito dito ang pamilya, kumplito din sa langit. Nakakalungkot yun. Ilang araw na lang, tapos na ang 2025. Naibahagi mo na ba ang salita ng Diyos? May naabutan ka na ba ng babasahin? Marami tayong nakakausap araw-araw. Pero nakausap ba natin about the need of their soul that they need Jesus as their Savior? Soul winning. Alam niyo yung ginagawa natin dito? Door knocking. Sa ibang bansa, hindi. Sa Thailand, hindi ka pwede mag-soul winning, mag-door knocking kung wala kang kasamang Thais. Mabuti na lang, ang Pilipino, kamukha rin ng Thais. Pagkasabi, Thai, sawadi ka. Mga kapatid, matatapos na ang 2025. Meron ka na bang naimbitahan dito sa church? May nadala ka na ba dito sa church? Kung naniniwala tayo na ang soul winning is the main thing. We need to do it. Can you imagine? Lahat ng bagay ibinigay sa atin ng Panginoon, lahat ng ating pangangailangan. Pinapatulog niya tayo, ginigising niya tayo. Binibigyan tayo ng masiglang katawan sa para makapagtrabaho ka, pabalik-balik sa bahay mo. To do your business. But have you talked to somebody about Jesus Christ? Alam niyo mga critics, sabi nila, kaya naman kayo madami kasi may jeepney ministry kayo. Ay kung gusto mo, mag-bus minister kayo. Para mas marami sa'yo. Hindi naman ito paramihan eh. Ginagawa lang natin yung responsibility. Of course, gusto natin marami. Alam niyo sa dami nating ito, lalo pag umaga, ilan kaya ang involved sa soul winning? It's just like the 10 lepers. 10 pinagaling pero isa lang ang bumalik.
Itong grupong ito, mga kapatid, kung tayo ay magiging involved sa soul winning, we can turn the world upside down for Jesus Christ. What is church without soul winning? A church without soul winning, if it's not dying, it's dead. They don't have a worship service, they have the funeral service. Mga kapatid, do you care for your loved ones who are unsaved? If you care for them, you need to tell them the gospel. That Jesus is the only way going to heaven. Yan ang plano ng Diyos. The commission given to Adam and Eve, go and multiply. The great commission given to the church is to multiply too. People need to be born again. People need to be saved. Need to get saved. Kailangan silang maligtas. Kailangan silang magsisi ng kasalanan. Ngayon mga kapatid, ang tao open na. Ang Pilipinas open na. Dati sa Bicol, sa Naga, mayroon diyang Colgante Bridge. Kahoy pa yan dati. Pinoprosesyon si Piña Francia sa ilog, sa Bicol River. At punong-puno yung tulay na yun ng Colgante Bridge. 165 people died. Sapagkat the bridge fell down. Mga kapatid, ngayon ang mga tao open na. Marami ng mga Bicolanong naliligtas. Kasi ang mga Spaniards dyan dumuong sa Sursugun, dyan sa Albay. Kaya sarado sila. But praise the Lord, kahit na sila'y sarado, dala natin ang susi. Ano yung susi? What's the key? The key is the gospel of the Lord Jesus Christ that will open their hearts to receive Christ as their personal Savior. Soul winning. Dapat very strong tayo dyan, mga kapatid. Simbahan, lalago pag may soul winning. Sabihin ko po sa inyo, if God will give us 5,000 seating capacity, and if all members will get involved, I'm telling you, 1 to 2 years, that 5,000 seating capacity will be filled out. Alam niyo, pagdating natin sa langit, haharap tayo sa Panginoon. Kung wala man lang tayong nadala sa Kanya, kawawa naman tayo. Get involved. Talk to your area captain. Kaya meron tayong mga area captain. Alam nila kung anong gagawin. We need to humble ourselves before God. Dapat maging committed tayo. 2025, ilang araw na lang. Lilipas na. And here comes 2026. What is our plan? We need to realize. Magkaroon tayo ng realization. Ano ang nagawa natin sa Panginoon this year, 2025? Blessed ka ng Panginoon. Inalagaan ka ng Panginoon. Lahat ng pangailangan mo, ibinigay ng Diyos. But the question is this, anong nagawa natin para sa Kanya? It's time for us para tayo mag-commit sa Panginoon. Meron pa tayong 1 linggo. We need to get involved. Maraming mga Kristiyano, kahit sa mga Kristiyano, abala itong Christmas na ito. Mga kapatid, ang pinakamagandang bigyan natin ng kaabalahan ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon. That is God's plan. God's plan for His church is to grow. God's plan for His church is to equip the members to be firm in their belief and their conviction and to evangelize the world. That's the main thing. That's why we need to support the ministry that God entrusted to us.